Nagbigay po ng matinding pahayag si Ginoong David Schwartz, ang Chief Technology Officer ng Ripple, na muling nagpasiklab ng usapan tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng decentralization sa mundo ng blockchain. Sa pamamagitan po ng kanyang post na tinatawag ng mga analyst na truth bomb, ipinaliwanag ni Ginoong Schwartz kung bakit kakaiba ang XRP Ledger kumpara sa ibang mga blockchain networks. Ayon po sa kanya, karamihan sa mga blockchain ay ginawa para sa kontrol, samantalang sa XRP Ledger naman ay itinayo para sa kalayaan or freedom. At ayan, ang ating pinakaunang tanong dito ay ano po ba ang ipinapahiwatig ng truth bomb na sinabi ni Ginoong David Schwartz? Sabi po rito ay Stellar Rippler, a well-known digital asset commentator, recently shared a post from Ripple's Chief Technology Officer, David Schwartz, that reignited discussion about what truly defines decentralization in blockchain systems. Paliwanag natin yan. Ang post daw ni Ginong David Schwartz na ibinahagi ni Stellar Rippler ay nagpatunay na malalim ang pinagkaiba ng XRP Ledger kumpara sa ibang mga blockchains. Yan po yung aktual na post ni Stellar Rippler dito. At ito po yung kanyang ibinahagi na mga sinabi ni Ginong David Schwartz. At ayan, binanggit po niya na ang tunay na decentralization ay hindi lamang po tungkol sa kung ilan ang mga validators, kundi kung gaano po kalaya ang bawat user na gamitin ang network ng walang middleman. Dito na pumasok ang ideya na sa XRP ay ginawa hindi para kontrolin, kundi para bigyan tayo ng tunay na kapangyarihan sa ating pera. Ang market impact po nito ay kapag patuloy na pinapatunayan ni Ripple na decentralized sa XRPL, mas tataas po ang kumpiyansa ng mga institution at retail investors. At ito po ay pwedeng magresulta sa mas matatag na presyo ni XRP sa long term. Sunod na tanong ay, paano po inihambing ni Ginong Schwartz ang XRP Ledger sa ibang mga blockchain? Sabi rito, Schwartz contrasted two types of blockchain design philosophies. One that enables people to act as their own banks without interference, and another that allows centralized entities to control and tax user transactions. Ayan, pinaliwanag po ni Ginong Schwartz na may dalawang uri ng blockchain sa ngayon. Ang una ay nagbibigay sa tao ng kalayaan na maging sarili nilang bangko. At ang pangalawa naman ay mga network na kontrolado ng mga centralized entities na pwede pong magpataw ng tax or fee sa bawat transaction. Ang XRP Ledger, ayon po sa kanya, ay malinaw na kabilang sa unang uri, kung saan ay isang sistema na nakatuon po sa pagiging bukas at walang hadlang. Ang market impact po nito ay ang ganitong ideolohiya ay nagpapalakas ng appeal ni XRP sa mga pro-decentralized investors. Kaya posible pong makakita tayo ng long-term accumulation pattern habang dumarami ang nagiging believer ng XRPL ecosystem. Ano naman po ang ibig sabihin ng built for autonomy, not control? Ayan. At ang sabi po rito tungkol dyan, ay Schwartz's statement reinforced what Stellar Rippler argued about XRP Ledger. He emphasizes that XRPL operates as one of the few truly decentralized financial infrastructure. Yan, ayon po kay Ginong Schwartz, ang XRP Ledger ay ginawa para sa kalayaan at hindi para sa kontrol. Sa madaling salita, walang sino mang may kapangyarihang magbago, mag-freeze o mag-reverse ng mga transaction. Ang XRPL ay tumatakbo po sa consensus mechanism na mabilis mag-settle ng transactions nang hindi po sinasakripisyo ang kapangyarihan ng user. Ang ibig pong sabihin, kahit saan ka man sa mundo, pwede mong gamitin sa XRP ng walang hadlang mula sa anumang central authority. Sa market impact, ang ganito pong klase ng transparency at user autonomy ay pwede pong magpataas ng adoption, lalo na sa mga bansang may mahigpit sa regulasyon na posible pong magdala ng bagong wave ng demand sa presyo ni XRP.
Ngayon ay bakit po ba sinasabing uniquely independent itong si XRP? Sabi rito ay Swartz explained that XRP can be accessed by every account in every jurisdiction with no risk of default, freeze, or clawback. Ipinaliwanag po ni Ginong Swartz na si XRP ay accessible sa bawat account sa kahit anong bansa at wala ring risk ng default, freeze, or clawback. Ibig pong sabihin, walang kahit anong institution na pwede pong pigilan ang galaw ng pondo ng mga users. Dahil dito, nagiging kakaiba po sa XRP kumpara sa ibang coins na nakatali pa rin sa mga centralized na patakaran. Kaya ang XRPL ay nakikita ngayon bilang isa sa pinakamatatag na decentralized networks sa buong crypto industry. Ang market impact po dito ay ang global accessibility na ito ay naglalagay kay XRP bilang ideal choice para sa mga cross-border payments. Kaya posible pong magdulot ito ng tuloy-tuloy na pagtaas sa volume at saka market value. Ano naman po ang position ng Ripple sa XRPL governance? Sabi rito, in other words, Ripple has no control over the XRPL and its users do not depend on third parties to authorize or secure their holdings, which sets the network apart from chains that embed governance or financial controls into their protocols. Ayan. Nilinaw po ni Ginong Swartz na kahit si Ripple mismo ay walang kontrol sa XRP ledger. Hindi nila pwedeng baguhin ang balanse ng account ng sinuman o pigilan ang transaction. Dahil dito, malinaw na ang XRPL ay isa pong open public network kung saan bawat user ay may sariling desisyon sa kanyang holdings. Ito po ang dahilan kung bakit madalas ikumpara si XRP sa mga tunay na decentralized chains tulad ni Bitcoin. Sa market impact, kapag mas naiintindihan po ng publiko ang ganitong level ng independence, mas magiging matatag ang reputasyon ni XRP bilang safe long-term asset sa loob ng regulated crypto space. Paano naman po kumikita ng value sa XRP sa loob ng kanyang network? Sabi rito tungkol dyan ay in addition to decentralization, Swartz highlighted XRP's built-in economic function within the ledger. He noted that XRP's special place on XRPL ensures that XRP will capture some of the value XRPL transactions generate. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon po kay Ginong Swartz, si XRP daw ay hindi lang basta token. Isa siyang bahagi ng mismong ekonomiya ng XRPL. Lahat ng transaction sa ledger ay gumagamit ng XRP bilang medium. Kaya natural po na kumukuha ito ng value mula sa aktibidad ng network. Kaya mas marami pong transactions, mas malakas ang demand kay XRP na siyang nagdudulot ng organic growth sa kanyang presyo. Sa market impact, dahil nakatali po ang halaga ni XRP sa aktibidad ng network or network activities, bawat pagtaas ng transaction volume ay pwede pong mag-trigger ng long-term appreciation sa presyo. Ngayon ay bakit po ba sinasabing central pa rin sa XRP sa ecosystem ng Ripple? Sabi po rito ay for Stellar Rippler, this feature demonstrates why XRP remains central to Ripple's broader strategy and ecosystem development. It is not merely a transactional asset, but a bridge currency that reinforces the XRPL's efficiency and self-sustaining economic model. Paliwanag natin yan. Sabi po ni Stellar Rippler na si XRP daw ay hindi lang simpleng transactional token. Isa po siyang bridge currency na nagpapadali ng liquidity movement sa pagitan ng iba't ibang fiat currencies at digital assets. Dahil dito, nananatiling sentro sa XRP sa kabuuang plano ng Ripple ecosystem. Ang kanyang design ay self-sustaining, kaya habang tumatagal, mas nagiging matatag ang buong XRPL economy. Ang market impact po nito ay ang ganitong uri ng utility-based design ay nagbibigay kay XRP ng advantage sa mga competitors tulad po ng Stellar o Solana. Kaya posible po itong humatak ng mas maraming investors habang lumalawak ang paggamit sa network.
At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay kung titingnan po natin ang lahat ng sinabi ni Ginoong David Schwartz, malinaw na gustong ipakita ng Ripple team na si XRP ay hindi lang isa sa mga lumang coins sa market, kundi isa sa pinakamatibay na halimbawa ng tunay na decentralization. Ang XRPL ay patunay na kayang pagsabayin ang bilis, seguridad at kalayaan ng walang middleman. Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, ito ay magandang indikasyon na habang tumatagal, mas nagiging valuable itong si XRP dahil sa kanyang practical use case at independent structure. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, posibleng si XRP ay hindi lang basta altcoin, kundi maging pangunahing instrumento ng bagong digital financial system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.